May pagkakautang po pala itong si Mima Alicia sa dalawang negosyanteng mastermind. So nakakalito po, di ba? Kasi ang alam po natin, ang may utang po dito is yung negosyante kay Mima Alicia. Well, yung pala, si Mima Alicia po ang may pagkakautang dito po sa dalawang negosyante. Ang gulo no guys, no? Magandang araw po sa inyong lahat, ang mga ka-JP at welcome back po muli sa ating munting channel. Magbibigay po tayo ng pinaka-updated na balita dito po sa Mima's murder case. Mainit-init po ito at panibago at nakakalito. Okay? Ang ating otoridad po ay naglabas po ng kompletong CCTV footage ng pamamaril dito po kay Mima Alicia at ito po ang ikakagulat ninyo. Nabanggit po or sinapubliko po ng otoridad na may pagkakautang po pala itong si Mima Alicia sa dalawang negosyanteng mastermind. So nakakalito po, di ba? Kasi ang alam po natin, ang may utang po dito is yung negosyante kay Mima Alicia. Well, yung pala, si Mima Alicia po ang may pagkakautang dito po sa dalawang negosyante. Ang gulo no guys, no? Kaya kailangan po ang ating pinanonood ay kailangan meron po tayong nakikitang resibo sa kanila pong binabalita or binablog. Katulad po nating mga content creator na maliliit lamang is kailangan po meron po tayong ipinapalag o ipinapakitang resibo dito po sa ating mga manonood. So, panoorin na lang po natin ito, pakinggan at komentuhan. Ayan, pero bago ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Okay? Kuha ng CCTV sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. 8 milyong pisong utang at hindi politika ang tinututukang motibo batay sa investigasyon. Nakatutok si June Veneracion. 8 putok ng baril ang bumasag sa tahimikan ng isang subdivision sa Caloocan City, pasado alas 3 ng madaling araw noong July 17. Pag-alis ng dalawang gunman, naiwang patay sa labas ng kanilang bahay ang pro-administration vlogger na si Mima Alicia. Sugatan naman ang kanyang live-in partner. Sa backtracking ng mga CCTV video, ay nakilala ng mga pulis ang dalawang suspect na nakuha ng pumarada sa isang lugawan 1:43 a.m. noong July 17. 1:47 a.m. nang mahagip ng CCTV ang mukha nila habang umu-order ng pagkain. 2:28 a.m. Pinapatungan na nila ng ibang kulay na damit ang kanilang mga suot. 3:11 a.m. naman nang puntahan nila ang bahay ni Mima Alicia. Naglakad, pagkatapos ay namaril. Isang bala sa ulo ang pumatay sa vlogger habang sugatan ng kanyang kinakasama. July 23, naaresto ang dalawang suspect sa Mabalacat, Pampanga. Kinabukasan, sumuko naman ang middleman na kumontrata umano sa kanila. Siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera. Yung initial, I think, ay 250. Lumabas din sa forensic investigation na ang baril na pumatay kay Mima Alicia ay ginamit na sa tatlong naunang krimen ng mga suspect na nasangkot na noon sa robbery at murder. So this case is a solved one, including the Philippine National Police. Of course, the investigators didn't stop at the shooting, but were able to solve and all amass and or solve not less than 10 cases that they have committed in the past. Kinasuhan na ng murder at frustrated murder ang mga gunman at middleman. Lumalabas na talagang yung hitman ay talagang ito ay gun for hire. Sabi ng Northern Police District, itinuro ng sumukong middleman ang dalawang mastermind sa krimen at isa pa nilang kasabwat. Nananatiling at large ang tatlo, pero sinampahan na rin daw sila ng reklamo. Pero isinantabi ng Philippine National Police ang anggulong may kinalaman ng pamamaslang sa mga political commentary ni Mima Alicia. 8 milyong pisong utang ni Mima Alicia sa mag-partner na mastermind ang tinututukan. So yun guys, narinig nyo naman, di ba? 8 milyong utang, 8 milyong pisong utang ni Mima
Alicia sa dalawang mastermind or doon sa dalawang negosyante. So, naguluhan ako, di ba? Kahit kayo naguluhan. Kasi sa mga nakaraang content natin or sa ibang mga vlogger na nag-content din nito is ang may pagkakautang po ay yung dalawang negosyante. At may lumalabas pang ang pangalang Sara at 7 mastermind. So ngayon, itong inilabas ng ating mga otoridad ay mas kapani-paniwala po ito dahil galing na din po ito mismo sa mainstream media. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga napapanood. So, doon sa mga nakaraang content natin, okay, na about sa 7 mastermind, about sa pangalang Sara, about sa kung bakit pinatay si Mima dahil may pinautang ito at hindi niya nasingil kaya siya pinapatay. So ngayon, ito pong lumabas or inilabas ng ating mga otoridad or ng PNP ay kabaliktaran. Si Mima Alicia po ang may utang dito po sa dalawang negosyante kaya po siya pinagurgur. So, binayaran niya po itong dalawang gunman, binayaran po ng dalawang negosyanteng mastermind itong dalawang gunman ng 250,000 pesos para gurgurin si Mima. Pero ang punto po ng videos natin na ito ay para linawin at ipaliwanag po sa inyo ang totoong dahilan sa naging investigasyon ng PNP. Na kaya pala pinagurgur si Mima ay dahil po siya pala ang may utang dito sa dalawang mastermind na nagkakahalaga ng 8 milyong piso. So mas paniniwalaan ko po itong investigation na galing mula sa ating mga PNP o sa ating mga otoridad kaysa doon sa kinokomentohan natin ng mga vlogger na mas malalapit or malalapit na kaibigan ni Mima Alicia. Kasi ang dami po naghalo-halo na po ang mga content about dito sa katotohanan kung bakit napatay or pinapatay itong si Mima Alicia. Kahit ako guys, naguluhan ako no? Kasi may mga nakaraan tayong content, ayun nga, about sa 7 mastermind. So, kinukomentohan lang po natin yung kanilang inilalabas na vlog sa mga malalapit na kaibigan ni Mima Alicia. Meron pang 7 mastermind, meron pang pangalang Sara. Well, kung mas may papaniwalaan po kayo, ito na. Kasi galing po ito mismo sa otoridad at ibinalita po ito ng mainstream media na mas kapani-paniwala. Kasi ang mainstream media po, sinisigurado po muna nila ang kanilang ilalabas sa publiko kung kompleto, kung tama, kung okay. So kami naman, tayo namang mga vlogger is nagko-komento lang. So mas maganda guys, yung pinanonood ninyong content or mga vlogger about news and politics, kailangan may mga resibo na ipapakita. Like mainstream media, okay? Hindi lang po natin ito ma-screencast or screen record kasi nga makaka-copyright tayo. Kaya ipinakita lang po natin sa inyo sa magkaibang phone. So guys, bahala na kayo. Ako, naguluhan din naguluhan din po ako. Alam ko kayo na naguguluhan at nalilito na rin po dahil samot-sari po ang lumalabas na content about po dito kay Mima Alicia. Well, ano pong masasabi ninyo guys dito sa videos na ito? Pakilagay na lang po ang inyong mga komento dyan sa baba. Isa-isa po nating babasahin at sasagutin ang inyong mga sari-sariling opinion, reaction at komento. Huwag nyo na rin po sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ingat po. God bless.